Mr. President, to speak on a matter of public interest, may we recognize Senator Antonio Trillanes IV. Thank you, Mr. President. I stand on a matter of privilege to discuss an issue of grave national concern. Noong nakaraang linggo sa hearing ng Committee on Justice and Human Rights, meron daw pong mga inconsistencies di umano sa mga pahayag ni Mr. Edgar Matubato. Next slide, please. Una, ayon sa testimonya ni Matubato sa Senado, grade 1 lamang siya ang natapos niya at ito daw ay taliwas sa nakasaad sa affidavit niya sa NBI na nakalagay grade 3 at sa kanyang service card na sa Davao City Hall na nakalagay ay siya ay high school graduate. Sa ating fact check, sa lahat ng tanong kay Mr. Matubato, ang sagot niya ay siya ay grade 1. Hindi rin si Matubato ang sumulat at naghanda ng service card at affidavit niya dahil hindi siya marunong magbasa at magsulat. Yung sa service card, maaring ito ay nilagay na high school graduate para ma-justify yung kanyang pagsiservisyo sa City Hall. Pero ano pa man, grade 1 ang kanyang claim at kung merong ibang magsasabi na mas mataas ang natapos niya, then dapat meron po silang ipapakita na pruweba. So sa madaling salita, walang inconsistency. Pangalawa, sinabi umano ni Matubato noong September 15 hearing na si President Duterte ang nag-utos na patayin si Sally Macdum. Ayon sa ating pagsaliksik, sa transcript ng September 15 hearing, walang sinabi si Mr. Matubato na si President Duterte ang nag-utos na patayin si Sally Macdum. Kagaya nung sinabi niya nung September 22 hearing, si Las Cañas ang nag-utos sa kanila. Next slide. So walang inconsistency dun sa sinabi niyon. Pangatlo, ayon sa kay Senator Cayetano, sinabi umano ni Matubato sa affidavit niya sa NBI na si President Duterte ang nag-utos ipapatay si Sally Macdum. Ayon sa ating pagsaliksik, ayon sa NBI affidavit ni Matubato, Sally Macdum was ordered liquidated by Rodrigo Duterte through SPO4 Arthur Las Cañas because he was a suspected na terrorist. Andyan po yung source sa mga dokumento na yan. So sa madaling salita, walang inconsistency. Next slide please. Kaapat, ayon sa testimonya ni Matubato sa Senado, binigti at sinapchap umano nila si Sally Macdum. Ito daw ay taliwas sa affidavit niya sa NBI na nagsasabi na binigti, nilaslasan ng leeg, sinaksak at sinapchap nila si Sally Macdum. Again, ayon sa mga salaysay ni Mr. Matubato, siya lang ang nagbigti kay Sally Macdum. Ngayon nais kong i-emphasize ang ibig sabihin ni Mr. Matubato ng pagbigti. Ito yung panggarote o pangsakal, hindi yung binibitay, kagaya ng pagkakaintindi ng mga taga rito sa Maynila. Dagdag pa niya, hindi siya kundi si Las Cañas ang sumaksak kay Sally Macdum. Ipapakita ko mamaya ang isang larawan para mabigyan ng idea kung paano nangyayari ito. Again, wala pong inconsistency. Next slide, please. Sabi umano ni Mr. Matubato sa September 15 hearing na noong 2010, kinidnap nila ang mga tauhan/bodyguard ni Nograles. Binago niya umano ang kanyang statement noong September 22 hearing at sinabi na ang kinidnap nila ay tao ni General Palparan at ni General Matiliano. Now, ayon sa ating pagsaliksik, nakalagay sa transcript noong September 15 hearing,
sinabi ni Matobato na noong 2010, kinidnap nila ang 4 na tao ni Nograles. Sinabi din niya na ang mga taong ito ay tao ni General Matiliano at General Palparan na sumusuporta kay Nograles. Sinabi po niya yan. So sa madaling salita, again, walang inconsistency. Next slide, please. Ayon kay Matobato, wala daw siyang ginawang affidavit tungkol sa DDS, ngunit lumabas na may affidavit siya sa NBI tungkol dito. Next slide, please. Base sa ating pagsaliksik, ang tanging complaint affidavit na final ni Matobato ay tungkol sa kanyang torture at kay Richard King at hindi tungkol sa Davao Death Squad. Ang binasa po ni Senator Cayetano ay isang sworn statement. Ang pagkakaalam ni Mr. Matobato, magkaiba po ito. So in short, wala pong inconsistency. Next slide. Ayon kay Matobato, sinabi sa kanya na sa McDonald's binaril si Richard King. Ito ay taliwas sa totoong nangyari na sa sariling opisina pinatay si Richard King. Ngayon, base sa ating pagsaliksik, maliwanag sa mga salaysay ni Mr. Matobato na wala siya sa actual na pagpatay kay Richard King at ito ay ikinuwento lamang sa kanya. So sa madaling salita, walang inconsistency. Next slide, please. Ayon kay Matobato, masking tape ang ginagamit nila sa pagbalot sa muka ng mga biktima nila. Ngulit nang papiliin ni Senator Cayetano, yung packaging tape ang napili niya. Sa limitadong kaalaman ni Mr. Matobato, ang pangalan ng iba't ibang office supplies, ang tawag niya sa lahat ng uri ng tape ay masking tape. So sa madaling salita, again, walang inconsistency. Next slide, please. Ayon kay Attorney Abeto Salcedo Jr., tinangka siyang patayin ni Matobato noong October 24, 2014. Ayon naman sa ginawang report ng NBI sa DOJ, nasa custody na ng WPP si Mr. Matobato noong September 1, 2014. At hindi lang yan, na-discover natin na base dito sa balitang ito, October 24, 2014, inambush yung DARA adjudicator at ang kanyang description ng gunman ay slim, 5'8" ang height at wearing black shades during the attack. So maliwanag, hindi si Mr. Matobato yan dahil mga 4'8" lang yata ang height ni Mr. Matobato. So, isang talampakan ang diferensya sa description. Siya po yung nag-file ng kaso ngayon kay Mr. Matobato. Next slide. Ngayon, kung meron pa mang ibang inconsistency pa, ito ay minor lamang at pwede nating ipaubaya sa memory lapse dahil sa edad niya na 57 years old at dahil sa dami ng kanyang napatay o nakitang napatay, ito ay nagiging regular na pangyayari sa buhay niya. Kagaya rin nating lahat, walang may perpektong memorya. Bukod pa riyan, siya ay nakatapos lamang ng grade 1 at hindi makapagtagalog ng maayos. At dahil hindi siya makabasa, ang buhay niya ay umaasa ng malaki sa tiwala ng mga tao sa paligid niya. Kung ano ang sasabihin sa kanya ng mga taong pinagkakatiwalaan niya, yun ang pinangahawakan niya. Ano't ano pa man, pagkatapos ng mahigit 10 oras na cross-examination at scrutiny ng ating mga mahuhusay na mga senador, inconsistencies lamang ang kanilang napuna at wala ni isang sadyang sinungalingan silang nakita. At habang sumasang-ayon ako na pwedeng subukan butasan ang testimonya ng isang testigo para matest ang kanyang credibility, considering ang fact-finding nature ng legislative inquiry,
mas ginusto ko na magkalap ng mga impormasyon at ebidensya para ma-validate o hindi ang mga pahayag ng testigo. At ito ang aming nakita. Ayon kay Matubato, nagserbisyo siya sa Davao City Government hanggang 2013, September, no umalis siya sa DDS. Dito po, sa service card ni Matubato bilang empleyado ng Davao City Government, makikita natin na naka-assign siya sa City Mayor's Office sa Davao City. At dito sa date, as early as September 1990, ay nagtatrabaho na siya sa City Mayor's Office. Sa madaling salita, totoo ang kanyang mga pahayag. Next slide. Dito po sa ID ni Matubato bilang empleyado ng Davao City Hall, makikita natin si Mayor Sara Duterte ang nakapirma dahil si Mayor Sara Duterte ay siyang mayor simula 2010 hanggang 2013 sa Davao City. So hanggang dun sa panahon na yon ay totoo ngang empleyado siya. Next slide. Dito sa payroll ng job order, makikita natin ang pangalan ni Mr. Edgar Matubato na siya ay naka-assign dito sa Davao City Hall as late as July 1, 2013 based on this payroll na pirmado po ng mga opisyal ng Davao City Hall Government. So, totoo po ang kanyang mga pahayag. Ayon kay Matubato, meron daw siyang ATM card bilang patunay na sumisweldo siya sa City Hall. Ito po ang Land Bank ATM card ni Edgar Matubato. Later on, pwede natin hingin yung mismong transaction history ng kanyang account para malaman natin kung talagang regular siyang pinapasweldohan. Next slide. Ayon kay Matubato, siya daw ay asset ng mga pulis. Ito po, dito po sa ID ni Matubato bilang agent ng CIDG, ito po ay nagpapatotoo ng kanyang salaysay. Next slide. Ayon kay Matubato, siya daw ay naka-assign sa heinous crime section ng Davao City o Davao City Hall. Again, dito sa job order form, makikita natin ang kanyang Office of Assignment na nakalagay Heinous Crime and Investigation Section ng main office. Ano yan? Ang date niyan ay 2nd July 2013. So, totoo muli ang kanyang salaysay. Next slide. Ito naman sa dokumento ng Human Resource Management Office ng City Government of Davao dated November 22, 2007. Nakalagay dito, please be informed. Naka-address ito kay Mr. Edgar Matubato, City Mayor's Office. Please be informed that your job order has been approved by the City Mayor and as such you are hereby assigned to the Heinous Crime Investigation and Detective Management Section, Davao City Police Office, this city, effective upon receipt hereof. Report to Police Senior Superintendent Jaime Morente, etc., etc. So, totoo ang kanyang sinasabi na siya ay naka-assign sa Heinous Crime Unit or Section ng Davao City Hall. Next slide. Ayon kay Matubato, dun sa kanyang salaysay noong September 15, itong mga ito ang miyembro ng Heinous Crime Section. Major Lau, Major Francia, Arthur Las Cañas, Sunny Benaventura, Jim Tan Braganza. Ayon sa ating fact check, sinabi mismo ni General De La Rosa, ang ating Chief PNP, and I quote, iyong pinagsasabi niya kanina, Your Honor, nakasama niya yung mga taga-heinous crime yun, unquote.
So, totoo ang salaysay ni Mr. Matubato. Next slide. Ayon kay Mr. Matubato, mayroon siyang barel na Colt caliber 45. Ayon sa ating pagsasaliksik, meron siyang firearm license card na ang nakalagay na barel ay Colt na caliber 45 na pistol. Totoong muli ang kanyang salaysay. Ito ang kanyang permit to carry firearms outside of residence na again nakalagay caliber 45 Colt ang brand. Totoong muli ang kanyang sinasabi. Next slide. Dito sa kanyang application for firearms license, makikita natin na ang kanyang office na pinanggagalingan ay mayor's office. At ang kanyang nakalagay na, hindi ko mabasa eh. Anyway, kung ano man nakalagay, source of firearm is, ang pangalan dito ay si Arthur Las Cañas. Okay? Totoong muli na talagang silang dalawa ni Mr. Las Cañas ay magkasama. At ando doon siya sa opisina, meron siyang baril. Si Mr. Matubato. Ito naman ang permit to transport and purchase firearms and ammunition. Nakapangalan kay Mr. Matubato. Again, dito nakalagay ang Colt caliber 45 pistol. At dito sa permit to purchase firearms and ammunition, nakalagay ang kanyang address as care of Office of the City Mayor, Davao City. And dito po sa remarks, transfer of firearm from Arthur B. Las Cañas of Davao City. Next slide, please. Totoo po, muli ang kanyang sinabi. Ayon kay Mr. Matubato, siya ay hitman ng Davao Death Squad. Ngayon, base sa ating fact check, si General De La Rosa mismo ang nagkumpirma nito. And I quote, I heard his name, narinig ko yung pangalan niya, Edgar Matubato, doon sa Davao, ito daw ay tirador. So ngayon, ito po ang ating kailangan at this point pagtagpi-tagpiin. Merong isang hitman na may barel na lisensyado na naka-attach sa isang unit sa Davao City Hall Government under the Office of the City Mayor at mga pulis ang kanyang kasama. Lahat yan ay sinalaysay ni Mr. Matubato at totoo. So, ano ang ginagawa ng isang kilalang hitman sa Office of the City Mayor? Next slide, please. Ayon kay Matubato, noong June 19, 2014, isang linggo pagkamatay ni Richard King, siya ay hinuli at tinorture ng mga kapwa niyang miyembro ng Davao Death Squad para gawing fall guy. Base sa ating fact check, totoo nga na siya ay sinampahan ng kaso ng mga pulis na dati niyang kasamahan, sina Reynante Medina na isang SPO2 at isang Bienvenido Furog na SPO1 noong June 19, 2014. Again, totoo po ang salaysay ni Mr. Matubato. Ito rin dito sa report na ito ay lumabas na siya nga ay nakumpiskahan ng baril in relation, ang kanyang pagkakaresto ay in relation doon sa shooting incident that transpired in Davao City, which in this case was yung kay Mr. Richard King. So totoo, muli ang kanyang sinabi. Ayon kay Matubato, noong September 1, 2014, sumuko siya sa DOJ at napasailalim sa Witness Protection Program. Base sa ating fact check, dito po sa NBI report to the DOJ, nakalagay po dito, Matubato of Davao City, 55 years of age, has been under protective custody of the DOJ Witness Protection Program since September 1, 2014. Again, totoo po ang sinasabi ni Mr. Matubato.
Next slide, please. Ayon kay Matubato, may kinidnap at pinatay nila ang 3 babae na pinaghihinalaang pusher at itinapon nila ang mga ito sa gilid ng kalsada sa San Rafael Village. Pakinggan natin ang report na ito ng GMA News. San Rafael Village ang sinasabi naman ni Matubato kung saan nila itinapon ang mga katawan ng isang fixer sa LTO at 3 babaeng drug pusher umano. Ayon sa kapitan ng barangay, isang may itinapon nga ng mga bangkay ng 3 babae noon sa lugar. Pero hindi naman sa sigurado kung ito nga ang tinutukoy ni Matubato. Yung between 2007 to 2008, ganyan. So na may natagpuan dito yung 2 babaeng tinapon sa may San Rafael, Gold Street. Muli, totoo ang sinabi ni Mr. Matubato. Next slide please. Ayon kay Matubato noong 1993, ayon sa utos ni dating Mayor at ngayon Presidente Rodrigo Duterte, hinagisan nila ng granada ang ilang moske sa Davao City. Base sa ating fact check, totoo nga na merong noong December 28, 1993, merong mga moske sa Davao City na hinagisan ng granada. Next slide please. So muli, totoo ang salaysay ni Mr. Matubato. Ayon kay Matubato, noong 2002, kinidnap nila ni Arthur Las Cañas at ang isang Sally Macdum sa Island Garden City of Samal. At ngayon, nagpapasalamat tayo dun sa video na binigay ni Senator Cayetano at ito ang pruweba na nagsasabi siya ng totoo. So panuorin natin. During the Senate hearing on extrajudicial killings, witness Edgar Matubato claims to be part of the Davao Death Squad, and he says that Mayor Rodrigo Duterte ordered the killing of suspected criminals. Among the targets he disclosed was a certain Sally Macdum, who he says is an international terrorist. But people who know both Matubato and Macdum say Matubato is lying. Matubato is a regular customer at this eatery in Samal Island. This is where he usually takes his breakfast and lunch. He also became friends with the owners since his second wife is their third-degree relative. Matubato is into buying and selling of lands. He also served as a bodyguard to a local politician. He is known in the Peña Plata market. Business owners and residents say he always carries and shows off guns, including high-powered ones. Many say he is a troublemaker. Natakot na kami kaya kasi marami kasi siyang baril ganito. Tapos may ganun pa siyang baril. Tapos nagsasabi siya na DDS daw siya. Lagi niya binabanggit yun, DDS ako, DDS ako. Tapos pag mapatay ako ng maraming tao, ganun ang sinasabi niya. Sabi, nakakatakot. Ano ba yung DDS? Pumapatay ng tao. Tapos bibili siya ng lupa, tapos papatay siya ng tao. Meanwhile, Macdum is more popularly referred to as Eric or Turco. Since he is a Turkish national, he lived in Davao since 1997. He had a common-law wife and a child in Samal Island. Macdum and Matubato are not just neighbors. Their wives are cousins. Macdum's mother-in-law says Matubato initially tried to sell gold to Macdum after finding out he was into a buy-and-sell trade. But from there, he had another offer. Matubato tried to sell a piece of land to Macdum. Macdum agreed and was ready to pay. Dindin says the money is already prepared in a bag. They even met at Matubato's favorite eatery where the transaction was supposed to take place, but it could have been set up. Nag-order sila sa kape niya. Wala pa mi nakaserve. Niabot ang kauban ni Matubato. Mga 7 katao. So nasiga ang mata sa Turko. Kaya anak siya nga, mura siya na nervous ba. Siya gar, anak po si Edgar nga. Kanang huwag ka lang matakot, sama ka na lang sa kanila. Pero may L300 yan sa baba, ma'am. Dindin claims some investigators came over since Macdum's wife filed a complaint, but Matubato's wife tried to stop them from cooperating with the law enforcers. Mo ari ang CIDG, ma'am, no? Pag nasa CIDG mo, puli ang igsoon, asawa nga. Anong ganang ino niya akong asawa ba nga? Nung dili ka mag-testimony ha? Ayaw pag-testimony ha, kay madaot ka, anak. And until now, Macdum's family never found justice for him. Trisha Terada, CNN Philippines, Davao City. So diyan po sa video ng CNN Philippines, pinapatotoo na kinidnap nga nila Mr. Edgar Matubato at kanyang grupo si Mr. Sally Macdum. Alam nyo, nung unang hearing,
hindi kilala ito si Mr. Sally Macdum at pinagdudahan natin yung kanyang credibility dahil baka nga inexistent itong tao na ito. Pero dito, hindi siya nag-waiver. Ininsist niya na merong taong ganon at totoo nga na merong taong ganon na kinidnap sa Samal Island. At 7 silang kumidnap ayon dun mismo sa saksi. Ngayon, ayon kay Matubato, ang Laod Quarry sa Maa, Davao City na pagmamay-ari ng isang SPO4 Ben Laod ang tapunan ng mga sinasalvage nila. Base sa ating fact check, may mga nakitang mga buto. Noong 2009, dito po sa tinatawag na Gold Cup Firing Range, a privately owned premises run and operated by a retired policeman, retired SPO4 Bienvenido Laod alias Tatay Laod. Totoo po ang sinabi ni Mr. Matubato. Bukod pa riyan, again, another report, the property tagged as Gold Cup Firing Range is allegedly owned and operated by retired policeman identified by the CHR as SPO4 Bienvenido Laod alias Tatay Laod. Totoo ang kanyang salaysay. Dito sa recently posted article ng PCIJ at Rappler, lumalabas dito na noong November 9, 2014, dito nga sa Laod Quarry in Davao City ay naging natapunan ng mga bangkay na pinatay ng DDS. So muli, totoo ang kanyang sinabi. Next slide please. Ayon kay Matubato, ang pagkaalam niya, pinatay si Richard Ging dahil sa away sa babae. Ayon sa ating fact check, ito ay tugma sa pahayag mismo ni President Duterte. Panuorin natin. Kulangko. Itong si Kulangko, now that I know from the intelligence gathering that he was connected with also Richard King. Ang chismis ka nito na pinatay because of a love triangle, ménage à trois, they called it, because magkaibigan niya sila ng asawa niya, sa asawa ng kabila. But it turned out that sa drugs ito siya. But I think and I believe that he was not killed because of drugs. He was killed because kinain niya pati yung propiedad ng babae. Ngayon, you be the judge. That's the word of the President. Hindi ko sinasabi na totoo. Ngayon, next. Ayon kay Matubato, noong 2010, kinidnap ng grupo ni Matubato ang 4 na tao. Isa sa kanila ay babaeng ex-barangay captain. Sila daw ay mga tauhan ni General Matiliano at ni General Palparan na sumusuporta kay Nograles na dating speaker. Sila ay pinatay at itinapon sa dagat. Ayon din kay Mr. Matubato, minsan ibinabalot nila ng masking tape or packaging tape, na yun ang tinuro niya, ang kanilang biktima upang hindi makilala. So base sa ating fact check, 2 supporter ni General Palparan na ang party list group nila ay namatay, ay natagpo ang patay. Isa dito ay former barangay councilwoman Juliana Noquera, isa ring bangkay ng nagngangalang Rolando Miranda was also recovered in the same day diyan po sa Kaputian District, Island Garden City of Samal. So again, totoo ang naging salaysay. Meron din dito another news report. Ito ay mga news report noong 2010 that the Regional Police Office of Region 11 identified the victims as Ronald
Miranda, who was found dead in the island garden city of Samal, while former barangay kagawad Juliana Huling Noquera was found in Santa Maria, Davao del Sur. So totoo ang sinabi niya. Despite the denials of former Speaker Nograles and his son, Congressman Nograles. So dito po, sinasabi nila former Congressman Pastor Alcober at Palparan, ini-implicate nila si former Mayor and now President Duterte in the abduction of Noquera and Miranda. Totoo ang sinabi ni Mr. Matubato. Dito po, sa picture na ito, babasahin ko, makikita ninyo na iba't ibang anggulo ng isang bangkay na natagpuan. Ang sabi ni former Congressman June Alcober doon sa isang Facebook post, ito ay si Kaonald, security at anti-communist organizer namin sa Kalinan, Davao City. Kinidnap ng DDS kasama isang babae, barangay councilor at pinatay sa saksak at tinapon sa dagat ng Samal Island. Before nailibing ang bangkay, pinarada namin ito sa Davao City Hall and challenged Digong to arrest DDS responsible for their deaths. Hanggang ngayon, walang aksyon at resulta sa investigasyon. Makonsensya ka, Digong. Alam mo bakit pinatay sila? Gabaan gyud ka, Digong. Gabaan gyud ka. Totoo ang sinabi ni Mr. Matubato. Dito po, nais nating ipakita yung sinabi ni Mr. Matubato kung anong ginagawa nila dun sa masking tape o yung tinuro niya na packaging tape na binabalot sa muka. Makikita rin natin ang leeg na ginarote na ang tawag ni Matubato ay binigti. Next slide. Dito rin natin makikita na habang may bigti o may ginarote yung biktima, meron pa ring saksak sa dibdib. At kung makikita natin yung mga lacerations, sinusubukan nilang palakihin yung butas ng tiyan. Ito ang mga gawain ng DDS. Now that we have seen the different corroborating evidence on the testimony of Mr. Edgar Matubato, we are faced with a very frightening prospect, that of having a mass murderer as president of the country. I am sure, prior to this inquiry, all of us have heard of rumors about the Davao Death Squad, and that then Mayor Rodrigo Duterte was somehow behind it. But we were able to look the other way because it was convenient for us to do so. All that has changed. We cannot look the other way anymore because now Edgar Matubato is staring us in the face. He has testified that President Duterte, as mayor of Davao City, was the mastermind behind the Davao Death Squad, which was responsible for the killing of more than 1,000 persons from 1998 to 2013. With this, each of us in this August chamber is at a crossroads, and the whole world is watching our next step. On one hand, we can sweep these very serious allegations under the rug, or we can decide to fulfill our mandate in our system of checks and balances by expanding our investigation to rule out that possibility that indeed we have a mass murderer as President of the Republic. As for myself, the choice is quite clear. Having been guided all my adult life by this phrase in the PMA Cadets Prayer, and I quote, "Guide us that we may discipline our lives to trail the difficult path rather than to go astray on the easier ways." End of quote.
I now move that this privileged speech be referred to the Committee on Accountability of Public Officers and Investigations so that an inquiry be conducted to look into the alleged direct involvement of then Mayor and now President Rodrigo Duterte and other public officials in the killing of more than 1,000 persons in Davao City through the so-called Davao Death Squad.